Ayon kay Charles Swindoll, isang inspirational writer, I am convinced that life is 10% what happens to me and 90% how I react to it. Ang kanya pong tinutukoy dito ay ang tinatawag na attitude. Ano ba ang pagkakaiba ng attitude sa karakter? At ano din ba ang pagkakaiba nito sa habit? At paano natin pagyayamanin ang pagkakaroon ng mabuting Christian attitude? Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa Simula, Usapang Old Age. Pag-ibig na walang maliw, pagpapalang walang tigil, dating pusong may hapis, ngayon'y umawi. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong tuwing umaga. Magandang araw po sa inyong lahat and welcome sa ating program na Simula, Usapang Old Age. At nais kong pasalamatan natin ang Panginoon sa pagkakataon na muli tayong nagkasama at binigyan tayo ng pagkakataon upang tayo'y magtalakayan para sa mga bagay-bagay na makakatulong sa ating pamumuhay, lalo na sa mga senior citizen. At ngayon po meron tayong magandang topics. Dalawa pong topics natin. Ang una ay tungkol sa Christian, what we call Christian attitude. At ang pangalawa po, pag-uusapan natin tungkol sa nocturia. Napakinggan nyo na ba po yung nocturia? Ayun po yung kondisyon, lalo na po sa mga tao over 60 years old, meaning senior citizen, na gumigising mahigit sa isang beses gabi-gabi para dumalaw, sa bathroom at para manubig, or in English, to urinate or to pee. Ayan po ang pag-uusapan natin at meron tayong mga latest na mga payo para maiwasan natin yung tinatawag na nocturia. Okay po, so welcome po sa ating program ngayon at nais ko muling batiin kayo. Welcome International Church of SDA sa Evanston, Illinois, USA. Welcome. And also Naperville Remnant Film Church dito naman sa Chicago, Illinois, USA. Shout out to my brother Pastor Sam and Rina Barrios and family. Welcome and how are you today? Our friends from International Church of SDA dito sa campus ng Adventist University of the Philippines. Welcome po kayo sa ating program, mga ka-senior. At of course, yung ating mga ka-senior naman dito sa Silang Senior Citizens Association. Welcome po sa ating program at sana po ay nasa mabuting kalagayan. Interesting po yung ating program at alam ko ay marami na ako nakausap ng mga ka-senior natin dito sa Silang, Cavite na meron pong problema sa nocturia at ayan po yung ating pagbibigyan ng pansin para maiwasan natin o mabawasan naman. Alam mo ba yung nakakaabala talaga yung yung paggising para lang mag-urinate or magtubig sa alas 2, alas 3, alas 4 ng madaling araw. Kaya po tingnan natin, meron lang pong change of lifestyle at saka i-adjust lang po natin ang pag-inom sa turuan namin kayo, okay? At welcome din po sa ating mga kaibigan from
Kabading SDA Church diyan sa Antipolo City, si Ma'am Corazon Hernan. Welcome po sa program. Kumusta po kayo? At ang senior citizen, of course, ng Barangay Inarawan, Antipolo City, and also would like to say hi to their barangay captain, Rick Bautista. Kumusta po kayo and welcome. At to my friend, Patrick Gonzalez and family, welcome po sa ating program. Of course, we have friends from everywhere and nice kong banggitin ang kanilang mga pangalan. Erlinda Basilisco, Gracia Dei, Ayin Asek, Helen Aguilar, Crescencia Ordonez Pascua, Luz Pusing, how are you po? Lucy Kiabang, Ging Gloria Martiliano, Mary Grace Acosta Ulpindo, welcome. And of course, we have Seni Moser from Ohio, USA. From Balayan, Batangas, we have Beth Villapuerte. And our friend from Tangalan, Aklan, ayan ha, Darlene Ojerio. Okay, kumusta rin po Inday Oñate, and my friends from National Museum of the Philippines, welcome po sa ating program. Lioby Cabañez, kumusta na po? Thank you po sa mga magagandang messages nyo at kami po ay nagagalak at kapag binabasa namin na yung mga feedback sa aming program. Gayon din kay Rebecca Ibora, Leti Sampang, and of course our brethren, our brothers and sisters from Morning View Seventh-day Adventist Church. Kumusta po kayo? Ma'am Ruth Galang, Henry Galang, and also Juliet Alcaraz and Hobby. Kumusta po? Ma'am Beth and Sam Castle, my friends, how are you? And of course, the rest of the Purok leaders of Silang Senior Citizens Association. Kumusta po kayo ngayon? Sana po ay masigla tayo at masaya tayong araw na ito. Of course, nais din nating batiin at pasalamatan yung Morning View Subdivision dito sa Silang, Cavite sa ginawang outreach dun sa Bureau of Jail Management and Penology ng Silang. At kami po ay nagagala. Kumusta po mga PDL? Alam niyo ba yung PDL? Persons deprived of liberty. Sila po yung mga kaibigan natin at mga kapatid natin na nandun po sila sa jail. Okay? At sana po ay magkita-kita tayo uli. Napakaganda experience po na makasalamuhan namin kayo, lalo ng to celebrate Father's Day with you. Okay? It's our talaga pleasure to to meet all of you. Welcome po at salamat po sa lahat ng officers ng what do you call that? A Bureau of Jail Management and Penology ng Silang. Thank you po. And also, we'd like to greet some of our members of the Apple of God's Eye Widowers Club. So one time po, paunlakan namin yung inyong letter tungkol naman po pag-usapan natin mga senior na living alone, meaning mga single na sila, mga single parents na ngayon, na mga senior. Tayo po ay one time magkakaroon tayo ng feature about our ang tinatawag natin our situation, our circumstances as a widow and widowers. Okay. So at ngayon po ay patuloy nating ihanda ang ating sarili, although pag-uusapan natin yung hydration kasi yan po yung main cause ng usually ng nocturia, yung madalas nating panubig o pag-urinate sa alas 2, alas 3 sa madaling araw, kaya naabala tayo sa pagtulog. Tingnan natin po, meron pong magandang payo sa atin para po mabawasan o at least ma-resolve natin ang ating madalas na panubig, okay, pagka
tayo'y natutulog sa gabi. Okay. So yun po. And of course, gusto nating i-welcome din. Kasi parang puro senior lang winelcome ko. Welcome po lahat sa ating program kasi ang ating matututunan dito ay para po sa kaalaman at para po sa ikabubuti ng lahat. At lahat tayo po kasi ay meron tayong mga mahal sa buhay ng mga senior, di po ba? At saka inaalagaan natin sila, pagpayuhan po natin, subaybayan natin sila. Baka po meron kayong mapulot o matutunan sa ating mga pag-uusap, pwede po ninyong ibahagi sa kanila. Kaya don't forget to share also and like our YouTube and Facebook channels. No? Be sure just type Simula, Usapang Senior ni Doc Rom at nandun na po yung mga even our past episodes. At kung meron kayong mga nais na i-request, nais na ipaabot sa amin, naku, maraming salamat po doon sa mga talagang nagme-message sa amin. At kung meron pa kayong mga nais na ibahagi, welcome po kayo. No? At suggestions, meron po kami mga numero na open para sa inyo. Dalawa po yan, 0917-174-2777. Inuulit ko, 0917-174-2777. At ang ikalawa po ay 0918-944-7891. 0918-944-7891. Hihintayin po namin ang inyong mga mensahe. So, mag-hydrate na po tayo. Sa oras na to dapat mga naka 2 o 3 baso na kayo. Tama po ba? Dapat naka 2 o 3 baso na kayo mula nung gumising kasi napakahalaga po yan. Pag-usapan natin yung tamang pag-inom. So, dyan lang po kayo. Magbabalik agad po ang simula. Usapang Senior. Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777, or at 0968-8536-607, 0968-8536-607. Welcome back po sa ating program. Welcome everyone. At ito po ang programang Simula, Usapang Senior tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. At nais ko pong banggitin sa atin na lahat po tayo ay may kanya-kanya tayong circumstances sa buhay. Pero pagka pinag-usapan po yung mga tinatawag natin na ano bang tawag dito, yung metabolic syndrome. Isa po diyan ay yung ating aging bladder. Okay? Okay, ano po yung aging bladder? Pati po yun, it goes with the age, no? At tanggapin man natin o hindi, pati ang ating mga kidneys, yung ating mga organs sa ating katawan ay tumatanda rin. Kaya napakahalaga po na malaman natin kung paano natin patuloy na masusustain, mapapalakas ito. At isa nga dito sa mga problem, perennial problems ng mga matatanda ay yung madalas umihi, madalas gumising sa madaling araw, ilang beses o oras-oras minsan gumigising, nasisira yung ating pagtulog, kaya nagiging cause din niya ng patig, parang pagod na pagod tayo sa umaga dahil hindi tayo nakakatulog ng diretso. Ang isa po diyan ang pinapayo po sa atin ay ang tamang pag-inom. Tama po ba? Araw-araw po nire-require tayo ng 7 to 8 glasses of water or 4 pints. 4 pints of water. Bawat pint kasi equivalent to 2 glasses of water.
Kaya about 7 and 8, no? Ngayon, kaya po raw tayo nagkakaroon ng hindi tayo nakakapahinga dahil sa patuloy tayo nagigising dahil gusto natin manubig, no? Ang mahalaga daw po diyan, ayusin natin ang pag-inom at iwasan natin ang ilang mga habits at ibang pagkain o inumin na iniinom natin bago tayo matulog. Okay, ang number one po diyan ay yung dapat daw sabi rito, a firm 2-hour cut-off before bed. Ibig sabihin, 2 hours before going to bed, bago kayo matulog, na-consume nyo na yung buong maghapon yung required na inumin. That's 8 glasses. Ngayon, tama po yun dahil kapag hindi nyo po nasunod, kasi may mga pag-inom tayo, minsan naging busy tayo nung umaga, hapon, nalimutan na natin uminom. Ang ginagawa natin, binabawi natin, di po ba? Hindi raw po yun ang healthy way. Ang dapat daw po, pagising sa umaga, ay tandaan natin na ilang oras kayo natulog, 7 to 8 hours. Na-dehydrate na kayo. Meron nakaranas na tayo ng dehydration magdamag. Kaya hindi po tama na pagising nyo, magkakape kaagad kayo kasi kala nyo okay na ako, magkakape. Hindi po. Ang kailangan po niyan ay ma-replenish yung tubig na nawala. Kaya ang suggestion po ay pagising sa umaga, salin kayo na isang basong tubig na warm. Kung maaari po warm. Huwag pong malamig. Kasi po, pag malamig, mabibigla po yung kidney at saka yung bladder natin na at kumbaga mabibigla nga at magpupudos ng bigla ng mapipilitan ding magproduce ng water sa ating kidney, bladder. Kaya ang tama po raw ay pag umaga, huwag kayo magkakape. Plain water na warm. At ayun po ay inumin nyo within 15 to 20 minutes. Yung isang basong tubig. Tandaan niyo po yun, ha? Huwag po ninyo i-gulp kaagad yung isang buong baso. At ilagay nyo, isalin nyo, tapos pwede na kayong maghanda ng breakfast nyo. Inumin nyo unti-unti yun. Bago kayo kumain, at least nakainom na kayo ng isang basong tubig at na-replenish na yung part na Pero pwede nyo inumin din yun and habang kumakain kayo at after 30 minutes, uminom uli kayo ng tubig. Kasi po yung ating iniiwasan yung dehydration nyo magdamag. Kaya wag po ninyong uugaliin na pagising, kape, o kaya kung hindi pa kayo konti lang inumin nyo. Dapat po talaga ma-replenish dahil nangangailangan ng katawan. Kaya habang kayo nakikinig ngayon, dapat po natansya ko na nakadalawa na kayo o 3 basong tubig ngayong oras na ito. No? Ayun po yung tinuturo sa atin. At ang pangalawa, yung remaining 40%, hindi nyo natira sa requirement for the day, inumin daw po ninyo yun 1 o'clock to 5 p.m. Tatapusin nyo yun, yung the rest. No? Kung nakatatlong baso na kayo, nakaapat na, yung the rest of the 4 glasses, inumin nyo hanggang alas 5. Tama, mula 1:00 hanggang alas 5, meaning after lunch. At hindi rin po ninyo kailangang biglain. No? Basta maubos nyo within 1 o'clock, between 1 o'clock to 5 p.m. Ibig sabihin, kumpleto na yung pangangailangan ng hydration sa katawan nyo. At pagkatapos na puno yon ay sip na lang unti-unti yung inyong pag-inom na after 5 hanggang sa gabi. At ang sabi nga 2 hours before sleep. Anong oras ba kayo natutulog? Kung alas 10,
O, siguro 8 o'clock. Huwag na kayo inom. Stop na pong pag-inom. Pero nakapag-sip-sip na kayo ng unti-unti. Huwag ho buong glass of water ang iniinom na. Ayun po ay paano nila unti-unti dahil kompleto naman na hanggang 5 o'clock. O, tama po ba? At ayun po yung 1 to 5 window ninyo sa para tapusin yung remaining 40%. Kaya yung morning na paggising nyo hanggang lunch or after lunch, nakapag 60% na dapat kayo. Bakit po kailangang 1 to 5 inumin? Kasi ayun po yung pinaka, sa amin ganun, full function ng kidney at saka bladder doon. Wag po, ang mahalaga po, wag kanyong kakaligtaang mag-release. Okay, na kailangan din excrete nyo yun. Ano ba ang ideal na pag tubig or pag urinate? Ano po, every 4 hours dapat nag-urinate kayo, no? Kaya po, pag ginawa po ninyo yun, tamang-tama po yun. Magkakaroon kayo ng magandang pagtulog. Okay? Ayun po yung tinuturo. Tinuro po yun ng mga eksperto. Kaya kung nagtataka kayo na hindi kayo panay ang gising nyo para umihi, mali po kasi ang inyong pag-inom. O, nakita nyo? Dapat po 1 to 5, yung remaining 40% na lang tinatapos nyo ng i-consume yung tubig nyo. Tama pa. Plus, of course, ito pa, sa gabi, di ba kung minsan may mga umiinom pa tayo, may mga umiinom ng, ano ba yung mga iniinom nyo sa gabi? Minsan, umiinom kayo ng fruit juice, kala nyo mabuti. Naku po, maniwala kayo yung inyong pong aging kidney and bladder po, nai-irritate pag umiinom kayo ng, lalo na alcohol. O, na-irritate po yan pag umiinom kayo ng mga fruit juices, yung mga maaasim. May lemon. Ako rin minsan nalilimutan ko kasi yung lemon na water ko na iniinom ko na rin sa... Hindi pala dapat kasi nai-irritate yung bladder. O, at saka, ayan po yung mga nakaka-irritate. Yung mga, ano nga ba yung mga iniinom na nakaka-irritate. Plus, di ba umiinom pa tayo ng mga herbal na mga tea. Wag na po. Kasi po, kung gusto niya raw sa uminom ng herbal tea, yung at least early evening, pwede kayo uminom ng chamomile, no? Chamomile tea. Wag na po tayong iinom ng iba, lalo na po wine, coffee, at maaasim, at mga fruit flavored na mga basta plain water na lang po ang iinumin nyo bago matulog. Wag na po yung mga nakaka-irritate na pati yung mga pa nga ba yan. Kasi minsan umiinom tayo na akala natin makakabuti yung mga turmeric. Hindi po yun iniinom bago matulog. Daytime po pwede yun. No? Kasi gising kayo at saka active kayo, pero sa gabi po nai-irritate daw yung kidney. Tandaan po ninyo, hindi na po tayo bata, no? At kapag tayong age natin, 60 over 60, ay mahina na rin yung Kaya minsan, 'di ba, nararanasan nyo, hindi kayo nauuhaw, kasi hindi na sensitive yung inyong yung system natin, no? At minsan hindi rin kayo what do you call this, hindi rin kayo na-jingle o hindi kayo nakakaramdam, pero see to it po na gawin nyo regular po yun, no? At the right intervals. Okay, so yun po ang payo sa atin at higit sa lahat, of course, gawin natin tong combined disciplined, may pattern dapat natin. Tandaan po bawasan na po sa halip na bawiin nyo sa yung hindi nyo nainom, gawin po ninyo na pagising sa umaga, unti-untiin po ninyong i-consume yung mga tubig. Kaya ngayon po dapat inom kayo ng inom habang every 30 minutes, inom mo ng inom para kasi marami pong kabutihan madudulot dyan. At saka
maiwasan na po yung nocturia, no? Ayan po yung ano, at na a-aggravate po 'yan kung may karamdaman, may problema kayo sa prostate. Alam niyo po, ang prostate kasi na enlarged prostate daw ay na prevent yung pag-ihi mo ng tama. Tapos yung pinipigilan niya yung pag-ihi mo. Tapos minsan hindi na empty talaga yung bladder mo. Pag may ganun daw pong case, ito ay additional ano. Ang gagawin daw po ninyo kung meron kayong problem sa enlarged prostate at naramdaman nyo hindi pa kayo empty, after few seconds, wag muna kayong umalis sa bathroom, kundi umupo muna kayo at mag-relax. Ito po ay para sa both male and female. Umupo muna kayo at mag-relax. Mag-inhale, okay? Inhale through the nose, exhale several times para ma-relax daw yung inyong yung pelvic muscles. At mapapansin po ninyo, magpapatuloy po yung inyong urination pa para raw po ma-empty yung bladder. Ayun ang payo sa atin. Kaya pwede yun, ang tawag nila roon ay yung double, what do you call that? Basta, nalimutan ko na ang tawag nila. Kinakailangan tulungan daw natin ang ating pangangatawan. Okay? So yan po yung mga payo sa pag-inom. Okay? Sana po ay may natutunan kayo. Kaya kung gusto nyo maiwasan yung madalas yung pagising, uminom po tayo ng tama. Okay? At sana po nakatulong yung aking mga payo sa inyo. Okay? At pagpalain po tayo ng Panginoon sa ating pinag-aralan ngayon. Magbabalik po simula usapang senior. I'm overwhelmed with wonder when His kindness I consider. I can't thank Him enough for what He's given me. His love is so marvelous, He saves to the uttermost. To Him I lift my praise, to Him I bend my knee. He's the wonder of the universe. He's the wonder of my soul. Creator, Savior, and Lord forevermore. He is the majesty who left His throne to take the nails and crown of thorns. His love will do all to save His soul. I'm filled with admiration at His wondrous condescension. The Maker became flesh for men to touch and see. His heart bled for all the lost. He poured it all on the cross. My lips shall sing in praise through all eternity. He's
flesh from the Maker's hand. They fell, but while they fell, since they heard the promise so comforting, the woman's sin will come to die a sinner's He's the wonder of the universe. He's the wonder of my soul. Creator, Savior, and Lord forevermore. He is the Majesty who left His throne to take the nails and crown of thorns. His love will do all to save His own. His love will do all to save His Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Simula Usapang Senior, 10 to 11 a.m. ng Thursday at Sunday. Dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong kaibigan, Doc Rome Barrios. At tayo po ay patuloy na nag-uusap about 5 life attitudes. May 5 life attitudes lang na dapat nating pagtuunan ng pansin. At ito pong life attitudes na to ay by shall we say, lalagyan natin ng by direction para malinaw, no? Para medyo maayos, no? Ang una, attitude, okay, number 1, attitude towards ourself. Ano ang iyong pananaw sa sarili mo? Sino ka? Ano ka? Bakit ka narito? Saan ka nanggaling? Ano ba ang iyong purpose sa buhay? Napakahalaga po yun malaman, di ba? Kasi alam natin na tayo ay nilikha ng Panginoon. No? Simula. Balik tayo sa simula. Kaya paborito ko itong programang simula. Kasi lahat po tayo, wala tayong ibang babalikan kundi pinagmula natin ang ating origin. No? At pag naunawaan natin ang ating origin, mauunawaan na rin po natin yung ating purpose at mauunawaan na din po natin yung ating mission. Di ba? OPM, Origin, Purpose, Mission. Ayan po yung ating yung ating natawag na pattern na gagamitin natin, OPM. Ngayon, self, ito dapat ang ma-resolve natin. Sino ba tayo? Baka hindi natin nakikilala na tayo nilikha ng Panginoon sa wangis natin Panginoon. Hiningahan niya tayo at tayo naging kaluluwang buhay. Merong pag-iisip, may physical na pangangatawan, meron tayong kaluluwa. Okay? Tandaan po natin, hindi lang tayo physically na nalikha. Meron din po tayong kaluluwa, konsyensya, at meron din po tayong isip. Ayun nga yung power of choice natin na binigay ng Panginoon yan hanggang ngayon. Kaya yung ating unang mga magulang, binigyan nga sila ng pagpili. Pero nakakalungkot, pinili nila yung sumuway sa utos ng Panginoon. Okay? At lahat tayo naging resulta ng kasalanan na yon. Pero hindi tayo iniwan ng Panginoon. Ginawa naman niya lahat, binabawi niya yon para mabalik yung image na yon, maibalik yung unang karakter, yung original character ng Panginoon. Kaya ngayon, inuunti-unti tayo sa ating sanctification. Dinidevelop po yung character. Pag dumating tayo sa glorification, nakuha na po natin o namana na natin yung character na ating Panginoon. Glorified na tayo. Nabago na tayo. At ngayon po ay
kasama natin ang Panginoon sa ating pagbabago, lalo na sa ating attitude. Kaya, ano ang attitude na gusto ng Panginoon sa atin? Ayun yung, alin? Ang attitude ng humility. O, natindihan nyo? Pagpapakumbaba. Tandaan natin, God humbled Himself. Diba? Kung babasahin niyo sa Philippians chapter 2 verse 5, let this mind be in you which is also in Jesus Christ. Kasi dapat daw yung pareho natin yung kaisipan ng ating manlalalang. Anong kaisipan niya? He humbled Himself. Hindi niya tinuring ang kanyang sarili na Diyos. Oh, anong ginawa niya? Nagpakababa siya. Naging tao siya. Kinuha niya yung ating, He humbled Himself. At naranasan niya yung ating nararanasan. Humility. Kaya yan po yung unang attitude na dapat nating ma-develop towards ourselves. Ang susunod na attitude, mabilis lang to, ay ang our attitude towards others. O, alam na natin, bakit tayo nilikha? Bakit tayo nilikha para sa isa't isa? Okay? Tayo'y nilikha para sa ating kapwa. Tandaan natin. Hindi ibig ng Diyos na tayo'y mag-solo sa sarili natin. Kanya-kanya. Ang gusto ng Panginoon, relate tayo sa isa't isa. Kaya sabi niya, hindi maganda na ang lalaki ay mabuhay mag-isa. Kinakailangan gagawan. Lilikaan ko siya ng helper na makakasama na nababagay sa kanya. Ayun po yung kaya kaya sa 10 utos, aside from the greatest commandment, love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. That's the greatest commandment. And the second, like the first one, love your neighbor as yourself. Pareho, mamahalin din nating kapwa ng buong puso. Buhay. Sabi, like the first ng buong buhay natin. Okay. Kaya, yung next, number 2, attitude na dapat natin ma-develop ay yung love. Okay. Okay, tandaan nyo, humility sa sarili, sa kapwa, pag-ibig. Okay. Ang pangatlo, okay, mapapansin nyo, related ito mga to, ay yung ating attitude towards our God. O, kaya tandaan nyo, meron tayong kaluluwa at meron tayong kaisipan, meron tayong binigyan tayo ng Panginoon ng mga standard para tayo'y mabuhay na masaya, na mahalin ang kapwa. Kaya ang kailangan natin, attitude number 3, ay pananampalataya sa Panginoon. Actually, ito ang pinakamataas na attitude kasi it covers everything, no? Pati yung naunang attitude na pagiging humble, pagiging mapagmahal sa kapwa, galing po lahat yan sa Panginoon. Dahil hindi natin mapuproduce yan ng sarili natin. Biyaya po yan ng Diyos. Tama po ba? Kaya kailangan natin ang pananampalataya, no, sa Diyos. Attitude towards God. And that is faith. At ang pang-apat na, okay, out of 5, tandaan po ninyo, out of 5 attitudes, narito naman yung ating attitude towards the future. Oh. Sa hinaharap, kumusta po ang inyong plano sa hinaharap? Di ba? May mga ambisyon tayo, may mga gusto tayong ma-accomplish pagdating natin ng senior citizen, pag-retire natin, di ba? May mga ganun tayo, pagkatapos natin mag-aaral, pagkatapos natin, o kaya mga bagay na ma-accomplish natin na gusto natin na magpapabigay sa atin ng satisfaction, kapayapaan, at higit sa lahat, yung solitude, no? Yung pagiging kontento natin with God, of course. Dapat po, meron tayong hope. Ano po yung hope? Pag-asa. Ayun po ang tamang attitude sa hinaharap. Kasi lahat tayo may pag-asa dapat. Ano yung pag-asa natin? Sa Diyos din. Ano yung pag-asa?
bago po tayo makarating sa future na ando na po ang Panginoon. Siya ang future eh. Kaya kung ano man ang ating mga circumstances sa buhay ngayon, ano man ang ating nararanasan, nananampalataya tayo sa Diyos na meron tayong blessed hope. At ayun po yung kanyang ikalawang pagparito na mag-glorify na tayo, na ibig sabihin, magbabagong anyo tayo na gaya na natin, Panginoon. Pagdating niya, tayo magiging bagong nilalang na glorified. At ngayon pa lang, nasa process tayo. Kaya yun po yung hope na kailangan natin. Blessed hope po. Yung ikalawang pagparito natin, Panginoon. Kaya lahat ng mga experiences natin ngayon, no, ayan po ay bahagi ng ating pagiging pagpapabanal. No? Kasi hindi po tayo pwede maging sakdal o holy kapag hindi po tayo dumadaan sa mga circumstances na yan, mga pagsubok, mga storm sa buhay, mga kahirapan, pati kamatayan. Pero tayo ay may pag-asa na pag dumating ating Panginoon, kahit tayo ay masawi dito sa salibutan, meron tayong resurrection kung paano po nabuhay magmuli ang Panginoon. Ayun po yung ating pag-asa. And, okay, meron tayong attitude towards self, be humble, attitude towards other, love others, attitude towards God, have faith in God, and then attitudes towards the future, meron tayong pag-asa. And finally po, the fifth, the last one of the 5 life attitudes na dapat nating ma-master sa ating buhay ay yung attitude natin towards the past. Ano raw? Yung nakaraan. Nako po, ayan po yung pinakamahirap na dapat nating mapag-aralan. Yung mga nakaraan. Marami pong mga tao nabubuhay sa nakaraan. Maraming tao ang nagagalit sa buhay nila dahil sa mga nakaraan na mga pangyayari. Kaya sabi nga ni Chuck Swindoll, it is more than the past. Dahil hindi na po natin kailangan ng past. Nakaraan na po yun. Tapos na po yun. Hindi na natin maibabalik. Kahit anong balik natin. Kung babalik tayo ng babalik, lagi lang tayong sasamaan loob. Lagi lang tayong masasaktan. Past na po. Ano po ang dapat nating, ano ba ang ibig sabihin ng past? Ito po yung mga nakaraang mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Na nagpahirap sa atin, nagpasakit ng ating mga puso, ng damdamin, ang pinarusahan tayo, sinaktan tayo. Di ba? Ganyan lagi tayo, no? Hindi ko malilimutan ang ginawa niyan. Makakaganti din ako. Ganyan lagi ang ating isip, no? At alam niyo po ba, sabi ni Booker Washington, you cannot pin up, di ba? Minsan gusto natin na gumante, no? You cannot pin a person down because you are still with him. You are also down with him. Habang may dinidiin natin yung tao, gusto natin makaganti, tayo rin, hindi rin tayo umuusad dahil dinidiin natin siya, kasama natin siya. Ang tama daw po, hubarin yung mga excess baggage na yan, yung mga nagpapabigat sa buhay. Huwag na po ninyong buhatin. Excess na po yan, baggage po yan sa buhay. Ang kailangan natin, iwanan, patawarin, tapusin na, wag nang balikan, and move on. Ayan. Kaya dapat daw, alisin na natin yung mga nakaraan. Ano ibig sabihin nun sa biblical point of view? Ang ibig sabihin po nun, dapat marunong po tayong magpatawad. And that is what we call forgiveness. Attitude number 5 is forgiveness. Nakita nyo? Kasi lahat ng sabi the past is gone, tomorrow may not come, but what we have today
What we have to is today. So, make it count. Ayan. Kaya pahalagahan po ninyo yung kasalukuyan. Huwag po tayo mabubuhay sa mga galit natin sa kapwa, galit natin sa mga kaaway natin, yung galingan natin na mapapait. Huwag na po. Hindi na po natin kailangan ngayon yun. Ang kailangan po natin ngayon ay mag-move on. Kaya hindi raw tayo nakaka-move on kasi ulit-ulit tayo na ating mga nakalipas. Tama po ba? Kaya maganda, matuto po tayong magpatawad at pag nagpatawad po tayo, gagaang. Sabi. So, marami tayong mababasa sa banal na kasulatan na kapag tayo marunong ang magpatawad, patatawarin din tayo natin, Panginoon. Kung ang Panginoon daw ay nagpatawad, tayo pa kaya mga tao hindi magpapatawad, di ba? Kung iisipin natin ang circumstances natin, Panginoon, bago siya ipako sa krus, lahat ng tao against Him, lahat naman nagparusa, nandun lahat. Pero nagawa pa niyang idalangin sa kanya Ama, Ama, patawarin niyo po sila sapagkat hindi nila laman ang kanilang ginagawa. Okay po? So, ayan po yung 5 life attitudes. At pag ano po natin yan, napagyaman natin yung 5 life attitudes na yan, kaya na po nating pagyamanin ang iba pang mga attitude at madidevelop na po yung ating Christian attitude. Tama po ba? Una, attitude towards ourselves, be humble, humility. Attitude towards others, and that is love. Attitude towards God, and that is faith. Attitudes towards the future, and that is hope. And finally, attitude towards our past means forgiveness. Pagpalain po tayo natin, Panginoon, sa ating natunghayan at napag-aralan tungkol po sa ating life attitudes, Christian life attitudes. Magbabalik po ang simula, Usapang Senior. But faith unlocks the door. Pagpalain po tayo ng Panginoon at muli ay dumako tayo sa ating panahon ng prayer time po. Salamat po sa mga nagsasabi na idinadalangin din daw po nila yung mga iba nating kaibigan na nasa ating prayer list. Marami pong salamat. At pag tayo po'y nananalangin, alam natin na lagi tayong pinakikinggan ng Panginoon. Kahit kailan hindi po tayo tataboy ng Panginoon. Lagi po siyang nakikinig sa atin. At siya po ang nakakaalam na makabubuti para sa atin. Kaya patuloy po natin idalangin ang ating mga kaibigan at mga kapatid na sa ating prayer list. Ngayon po ay nais ko pong hilingan na sumadali tayong tumahimik para po sa isang panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin ang iyong dakilang pangalan sapagkat ang lahat ng karunungan at kapangyarihan ay mula sa inyo. Maraming salamat sa pagkakataon na muli niyo ibinigay sa amin at kami muling makalapit at makausal na aming panalangin sa inyong banal na luklukan. Sa oras na ito, pinupuri po namin ang inyong patuloy na pag-ibig sa bawat sa amin na bawat sandali naming buhay ay aming nararanasan ang inyong pagpapala, ang buhay at kalakasan, ang lahat ng mabubuting mga bagay at mga karanasan na patuloy na pinagkakaloob sa amin. Narito po mga Ama, ang mga kaibigan, aming mahal na kapatid na patuloy na humihiling na inyong kagalingan. Nais namin idalangin naman ang aming kapatid na si Maricar Bartolome. Sana po ay patuloy niyang maranasan ang kagalingan. Gayon din si Samantha and Jordan Ocasla. Pagpalain din si Lucy de Guzman, si Baby Sian Lamar,
si Waylene Lorenzo, gayon din si Gemma Molina. Panginoon, maraming signs na po na sila ay nakakaranas ng kabutihan at mabuting pakiramdam dahil sa inyong kabutihan sa kanila. Nawaloobin po ninyo na patuloy nilang maranasan ang lubos na kagalingan. Alam namin, Ama, na meron kayong mga panukala sa bawat sa amin. Sana po, Ama, ay luubin ninyo, hipuin ng inyong mapagpalang kamay ang gamot ng kagalingan at patuloy nawa nilang maranasan ang inyong pakikisama sa 10 ng kanilang mga mahal sa buhay at kapayapaan sa kaisipan. At salamat na patuloy kaming nakakalapit sa inyo sapagkat wala kami ibang pag-asa, wala kami ibang hantungan kundi kayo lamang. Nais din namin idalangin, Ama, ang aming kaibigang si Patrick Gonzales at ang kanyang tahanan, ano man ang kanilang mga panukala sa kanilang gawain sa negosyo, para sa kanilang tahanan, para sa kanilang mga kapwa o tulong sa kapwa. Ama, loobin po ninyo na sana'y magampanan nila ang gawain na maging bahagi sila na inyong pagpapala at kabutihan sa kanila. Tulungan sila na magkaroon sila ng payapang buhay at higit sa lahat, magkaroon ng patuloy na pananalig at pananampalataya sa inyo. Tulungan din namin kaibigan Ver Arrogante. Dadalangin namin, Ama, ang kanyang kalagayan o ano man ang kanyang pinagdaraan ngayon. Ikaw ang tanging data upang mapaglabanan niya ang lahat ng kanyang mga pagtubok at higit sa lahat ang papalakas, pagkakaroon ng malakas na pananampalataya sa iyo. Tulungan din ang Bayoyong Basista, SDA Church sa Pangasinan. Patuloy namin dadalangin na magpatuloy ang kanilang pagsulong sa kanilang gawain at sa simbahan nila ay patuloy niyong palakasin ang lahat ng mga miyembro at ang lahat ng mga kaanib at ang lahat ng mga officers at ang lahat ng mga kaibigan sa kanilang kapaligiran na ay masama nilang maranasan ang inyong pagpala at pag-ibig at magkaroon sila ng pagkakaisa sa pananampalataya at pagkakaisa para po sa kaligtasan. Nais din namin, Amang, ilapit sa inyo ang lahat ng kasama namin ngayon sa programang ito. Ang lahat namin taga-subaybay. Ano man po ang aming kalagayan ngayon, inatagubili namin sa inyo sapagkat ikaw lamang ang nakakaalam na mabuti para sa amin. Tulungan ang lahat ng aming mga mahal sa buhay na may mga karamdaman, may mga suliranin, physical man o wall, at higit sa lahat, kapayapaan sa kaisipan. Ama, wala dapat kaming ikatakot, dapat kaming alala sapagkat alam namin na may pangako kayo sa amin na hindi nyo kami iiwanan hanggang sa katapusan ng sanlibutan ito. Tulungan ng lahat ng aming mga plano, lahat ng aming mga gawain, natagubili namin sa inyo. Gayon din ang lahat ng mga programa sa AWR, lahat ng mga tao sa likod nito, tulungan ang bawat sa amin na maging bahagi na inyong gawain, lalo tigit sa gawain ng kaligtasan na inyong ipinangako sa bawat sa amin. Marami pa kami, Amang, nais hilingin sa inyo, subalit alam namin na nampalataya kami na bago pa namin hilingin ito, alam niyo na po ang aming mga pangangailangan. Salamat po sa pagkakataon nito na binigay sa amin at salamat din sa
pakikinig sa aming panalangin ito. Inaasahan namin ang inyong biyaya na tugunin ang aming mga kahilingan ito dahil sa matamis na pangalan na aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607. Tandaan po natin ang 5 life attitudes na makapagpababago ng ating karakter, ng ating pag-uugali bilang mga Kristiyano at bilang mabubuting anak ng ating Panginoon. Yung 5 life attitudes: towards ourselves, be humble; towards other, love them; towards God, have faith in God; towards the future, we have a blessed hope; and towards our past, let's forgive one another. Sana po ay naibigan nyo ang ating pakikipagtalakayan ngayon. Sana po ay marami tayong natutunan at nais ko po kayong pasalamatan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programa. Huwag po ninyong kalilimutan, Thursday and Sunday, 10 to 11 a.m. right here, AWR 89.1 FM. Nais kong pasalamatan ang mga tao sa likod na ating programa, simula Usapang Senior, Pastor Nerio Caranza, ang aming pong AWR Manila Station Manager. Salamat po. Andy Joaquin, thank you very much. Jonah Bayog, maraming salamat. Reza Nabor, Wilmer Estrito, at ang aming kaibigang si Irene Asidao. Maraming salamat po, higit sa lahat sa inyo na aking nakasama sa oras. Sana po ay patuloy tayong sumubaybay at patuloy po tayong lumakas at patuloy po tayong yumaman, no, sa ating pamumuhay na kasama ng ating Panginoon. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Maraming salamat po at patuloy ko kayong pinapayuhan. Huwag po tayong magulumihanan. Huwag tayong mabalisa sapagkat ang biyaya at awa ng Diyos ay bago tuwing umaga, bago araw-araw. Kaya lahat po tayo ay may pag-asa. Lahat po tayo ay may bagong simula. Magandang araw po sa inyong lahat. Hanggang sa muli, God bless. Ikaw ang simula, ikaw ang pag-asa, buhay na walang hanggan, sa'yo lamang makakanta. Payapang kapaligid